May tanong ako sa'yo. Handa ka bang marinig ang totoo kahit masira ang mga paniniwala mo? O mas pipiliin mo ang mga salitang magpapagaan ng pakiramdam pero iiwan kang pareho pa rin bukas? Maraming tao ang nagsasabing gusto nila ng katotohanan. Pero kapag dumating na ito, umaatras sila. Hindi dahil mali ang totoo, kundi dahil binubulabog nito ang buhay na matagal na nilang inaayos para maging komportable. Ito ang kwento ng isang uri ng lalaki. Hindi siya maingay, hindi rin siya naghahanap ng pagsang-ayon, at lalong hindi siya interesado sa palakpakan ng madla. Tinatawag siyang Sigma. Hindi dahil espesyal siya, kundi dahil may nakita siya na ayaw makita ng karamihan. At mula roon, hindi na siya bumalik sa dating paraan ng pamumuhay. Part 1, bakit ayaw ng karamihan sa katotohanan kahit sinasabi nilang gusto nila ito. Hindi galit ang mga tao sa kasinungalingan. Ang kinamumuhian nila ay ang pakiramdam na dala ng katotohanan kapag binangga nito ang kanilang nakasanayang buhay. Ang lalaking Sigma ay hindi delikado dahil suwail siya o pasaway. Mapanganib siya dahil malinaw siyang tumingin at tumangging makisali sa kolektibong pagpapanggap. Maaga niyang napagtanto ang isang bagay na bihirang aminin. Ang katotohanan ay hindi palaging nagpapalaya. Madalas, sinisira nito ang mga identidad, relasyon, at kwentong paulit-ulit sinasabi ng tao sa sarili para manatiling komportable. Dumarating ang tahimik na sandali, walang seremonya, walang palakpakan, isang personal na realisasyon. Hindi pala hinahanap ng mga tao ang katotohanan para magbago. Hinahanap nila ito para bigyang katwiran kung bakit ayos lang manatiling pareho. Part 2, bakit napagkakamala ng mga tao ang kaalaman bilang pagbabago? Karamihan sa mga tao ay kumukonsumo ng impormasyon na parang aliwan. Nakikinig, tumatango, tapos bumabalik sa dati. Napapansin ito ng lalaking Sigma ng maaga. Nakikita niya ang mga taong palaging nasa seminar, podcast at quotes, pero taon-taon pareho pa rin ang buhay. Hindi ito kakulangan sa kaalaman. Ito ay kakulangan sa intensyon. Ang impormasyon ay nagbibigay ng pakiramdam na may ginagawa ka kahit wala ka talagang binabago. Parang progreso pero walang sakripisyo. Maaaring makinig ang isang lalaki ng oras-oras tungkol sa disiplina at responsibilidad. Pero paggising kinabukasan, pareho pa rin ang ugali, dahilan at resulta. Dito natutunan ng lalaking Sigma na ang katotohanan ay nangangailangan ng banggaan. At karamihan ay ayaw sa banggaan. Part 3, paano nagiging pampakalma ang kaalaman na walang aksyon? Sa totoong buhay, malinaw ang itsura nito. May katrabahong laging nagsasalita ng career growth pero ayaw mag-risk. May kaibigang nagsasalita ng katapatan pero iniiwasan ang mahihirap na usapan. May lalaking nagbabasa tungkol sa lakas pero ayaw maranasan ang hirap. Ang kaalaman na walang kilos ay pampatulog. Pinapatahimik nito ang konsensya habang pinoprotektahan ang ginhawa. Humihiwalay ang lalaking Sigma hindi dahil pakiramdam niya ay mas mataas siya, kundi dahil alam niyang ang pagbibigay ng katotohanan sa taong ayaw kumilos ay sayang sa lakas. Part 4, paano ginagamit ang moral na salita para takasan ang responsibilidad? Isang malinaw na obserbasyon ng lalaking Sigma. Ginagamit ng marami ang moralidad bilang panangga. Sinasabi nilang pinipili nila ang kapayapaan, balanse o pagiging kontento. Pero ang totoo, iniiwasan lang nila ang pagsisikap. Tinatawag nilang kasakiman ang ambisyon, kalupitan ang hangganan, obsesyon ang disiplina. Hindi dahil mali ang mga ito, kundi dahil inilalantad ng mga ito ang sarili nilang pag-aatubili. Hindi nakikipagtalo ang lalaking Sigma. Umatras siya. Alam niyang hindi nila ipinagtatanggol ang prinsipyo. Ipinagtatanggol nila ang ginhawa. Part 5.
Bakit ang tapat ay madalas nag-iisa at ang kaaya-aya ay pinapalakpakan? Hindi ginagantimpalaan ng lipunan ng katapatan. Ginagantimpalaan nito ang pagiging predictable. Ang kaaya-ayang lalaki ay tinatanggap kahit walang ambag. Ang tapat ay nagiging problema dahil binabanggit niya ang ayaw aminin ng iba. Ang naglalantad ng inefficiency ay tinatawag na mahirap. Ang nagtatanong ng unhealthy habits ay tinatawag na negatibo. Naiintindihan ng lalaking sigma na ang pag-iisa ay hindi parusa. Ito ay resulta ng kalinawan at may kapalit ang pagiging kabilang na ayaw niyang bayaran. Part 6. Bakit humihingi ng pahintulot ang mga tao, hindi ng gabay? Kapag humihingi ng payo ang karamihan, hindi nila tinatanong kung ano ang tama. Tinatanong nila kung pwede na ang desisyon na napili na nila. Isang beses nagbibigay ng tapat na sagot ang lalaking sigma. Minsan dalawa. Pagkatapos napapansin niya ang pagbabago, mula kuryosidad, nagiging depensa, nauunawaan niya ang pattern. Ang patnubay na walang kahandaan ay nagiging panghihimasok, kaya tumitigil siya. Part 7. Bakit mas matibay ang panlilinlang sa sarili kaysa sa kamalayan? Ang kamalayan ay hindi komportable. Kailangan nito ng pag-amin, pag-a-adjust, pagpapakumbaba. Ang panlilinlang sa sarili ay mas madali. Pinapayagan nitong ulitin ang parehong pagkakamali ng walang guilt. Nakikita ng lalaking sigma ang mga kwentong paulit-ulit binubuo para iwasan ang pagbabago. Hindi pa oras, hindi patas ang sitwasyon. Mas mahirap ang pinagdadaanan ng iba. Kapag inulit ng matagal, nagiging identidad ang dahilan. Pinipili ng lalaking sigma ang kamalayan hindi dahil masarap sa pakiramdam, kundi dahil totoo ito. Part 8. Paano inilalantad ng katotohanan ang kapangyarihang itinatago ng katahimikan? Ang katahimikan ay bihirang neutral. May nakikinabang dito. Sa pamilya, trabaho at grupo, ang hindi binabanggit ay kadalasang sinasadya. May mga paksang iniiwasan, may mga ugaling pinapalampas. Hindi dahil hindi alam, kundi dahil babaguhin ng katotohanan ang balanse ng kapangyarihan. Kapag may nagsalita, hindi siya tinatanggihan ng lohika. Nilalagyan siya ng label, negatibo, hindi propesyonal, problema. Napagtanto ng lalaking sigma na ang katotohanan ay hindi pinagtatalunan. Ito ay kinokontrol. Part 9. Bakit inuuna ng mga tao ang ginhawa kaysa sa pangmatagalang epekto? Mas gusto ng tao ang panandaliang ginhawa kaysa sa malinaw na kinabukasan. Iniiwasan ang usapan, ipinagpapaliban ang desisyon, pinipigil ang sakit, hanggang sa dumating ang resulta na matagal ng halata. Alam ng lalaking sigma na ang katotohanan ay masakit minsan. Pero ang pag-iwas ay mas masakit, paulit-ulit. Pinipili niya ang maagang sakit kaysa sa matagal na kalituhan. Part 10. Paano nagiging kulungan ang mga identidad na ipinagtatanggol ng tao? Sa simula, nagbibigay ng direksyon ng identidad. Pero kalaunan, nagiging hangganan. Ipinagtatanggol ng tao ang label kahit sinasakal na nito ang paglago. Mas pinipili ang pagiging kabilang kaysa sa pagiging totoo. Tumatanggi ang lalaking sigma na ipaubaya ang pag-iisip sa grupo. Alam niyang kapag hinayaan ng isang lalaki ang identidad na mag-isip para sa kanya, hindi na niya kailangan ng tanikala. Part 11. Bakit mas takot ang mga tao sa katahimikan kaysa sa kasinungalingan? Ang katahimikan ay nagtatanong at ayaw ng karamihan sa tanong. Mas gusto nila ang ingay, galit, uso, opinyon. Dahil nilalayo nito sila sa sarili nilang katotohanan. Sa katahimikan, lumilitaw ang iniiwasan. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Pinahahalagahan ng lalaking sigma ang katahimikan dahil dito niya nakikita ang agwat sa pagitan ng sinasabi at ginagawa. Part 12. Paano tinatanggap ng lalaking sigma
ang hindi pagkakaunawaan. Hindi lahat ay kailangang itama. Nauunawaan ng lalaking Sigma na ang paliwanag ay bihirang baguhin ang isip ng may desisyon na. Ang distansya ay tatawaging kayabangan. Ang katahimikan ay tatawaging lamig. Ang kalayaan ay tatawaging pagtanggi. Hindi dahil mali siya, kundi dahil hindi siya kasya sa kwento nila. Pinipili niyang manahimik. Hayaan ang kilos ang magsalita. Ending sa huli, ang lalaking Sigma ay hindi naglalayong gisingin ang iba. Alam niyang ang paggising ay personal na desisyon. Namumuhay siya ng tahimik, malinaw at totoo. Pinipili niya ang katotohanan kahit kapalit nito ang koneksyon. Hindi siya nasa itaas, hindi rin siya nasa ibaba. Nasa labas siya ng laro. At doon sa distansyang iyon, natagpuan niya ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kasinungalingan.